I am really bothered, Iha. I don't mean to offend you or something. Are you married? So, kaya pala siya panay sulyap sa daliri ko kanina. Yun pala ang dahilan. Umiling ako bilang sagot. Naku, hindi po. Single mother. Kumunot ang ulo niya. I thought, hindi niya na natuloy ang dapat niyang sasabihin dahil pumasok ang driver niya at may ibinulong. Tumangutango naman si tita. I'm so sorry, Brianna. I have an emergency kasi. It's nice talking with you, so And I think we can talk sometime again. Ngumiti ako bilang sagot sa kanya, habang siya naman ay nag-aalangan sa pagtatanong sa akin. Ngumiti ako bilang pagsang-ayon. Sige po. She insisted na ihatid ako pabalik sa company pero tumanggi na ako. Hindi naman ito kalayuan. Bumalik na ako sa company at malapit ng mag-lunch break. Hindi ko na namalayan. Napahaba pala ang kwentuhan namin. Pagdating ko sa opisina, agad akong sinalubong ng mga tanong nila Adra. Gusto ko na lang mapa-facepalm. Na-stress tuloy ang brain cells ko sa kakaisip ng alibay. Iyong kapani-paniwalang alibay. An old friend dragged me out. Nanlalaki naman ang kanilang mga mata. No, it's not what you think. Agap ko. Basta, ang komplikado kasi. Nakauwi naman ako agad. Hinatid ako. Gosh, I'm not good with lying. Pinagpapawisan ako. Hindi naman na sila nag-usisa. Salamat naman. Ibinigay nila sa akin ang gamit kong naiwan noong Saturday. Pagsapit ng lunch break ay sumabay na ako sa kanila sa kantin. We find an empty table. Pagkatapos naming makakuha ng pagkain. Napag-usapan naman namin ang nangyari noong birthday ni Kevon na nauuwi sa chismis. Have you heard? May nakakita sa boss ng operations doon sa bar na may kasamang babae. Nanlalaki ang mga mata ko sa sinabi ni Lupita. Napalunok pa ako. Sino daw? Si Sir Hilton? Pagkaklaro ni Kevon. Oo, ayon pa nga sa source ay inuwi daw. Halos mahimatay na ako sa pinagsasabi nila. My palm is sweating. Hindi na siguro mapanta ang mukha ko. Si Brianna siguro yun. Biglang nawala eh. Namutla na talaga ako dahil sa sinabi ni Lupita. Joke yun, di ba? Ha? Hoy Brianna, namutla ka na dyan. Tumatawang sabi ni Lupita. Nakitawa na din ako, iyong pilit. Kung alam nyo lang, kahit papaano ay nabawasan ang kaba ko nang nawala sa akin ang usapan. Lutang ako hanggang sa makabalik sa office. Paano na lang kung may nakakita sa akin? Brianna, pakibigay naman ito sa operations so. Utos sa akin ng supervisor namin. Iniabot niya sa akin ang isang makapal na folder na may logo ng kumpanya. Yes sir, iaabot ko po. Nasa top floor ang mga executives. Hindi naman mahirap hanapin ang office nila. Sumakay ako ng elevator. In a snap ay nasa tamang palapag na ako. Nilinga ko ang paligid para hanapin ang office of the VP for operations. Palapit na ako sa secretary's desk pero nakasalubong kami ni Magno. Uy, Brianna! Bati niya. Ngumiti naman ako. Uy, hi! Anong sadya mo dito? Tanong niya at sinulyapan ako, pati ang hawak ko. Eto, pinapapasa ni Sir Ramon sa VPO. Sagot ko naman. Ganun ba? Teka nga pala. Where have you been? Bigla kang nawala ng birthday ni Kevon. Concern niyang tanong. Napatawa ako ng hilaw. Ano bang sasabihin ko? Kinaladakad ako ng VPO, ganun? Something came up eh. Sorry nga pala, hindi na ako nakapagpaalam. Napakamot ako sa bato ko. Oh, it's alright. Nakauwi ka ba ng maayos? Oo. Maayos nga ba? Sabat ng utak ko. Magpapaalam na sana ako kay Magno para maipasa na ang folder nang dumagundong ang pangalan ko. Miss Roa, in my office now. Napaigtad ako. Pati si Magno ay nagulat pero nakabawi din siya.
Ngumiti na lang siya sa akin saka bumulong. Huy, alam mo ba? Kanina pa mainit ang ulo ni boss. Tinatakot mo ba ako? Bulong ko pabalik. Miss Roa, did you hear me? Yes sir. Sa taranta ko ay hindi na ako nakapagpaalam kay Magno. Narinig ko naman siyang pasimpleng tumatawa. Pumasok na ako sa opisina ng VPO. Namangha ako sa ganda ng opisina niya, pero sandali lang dahil nasalubong ko naman ang madilim niyang tingin. I know that look in his eyes. Rumagasa ang kaba sa dibdib ko. Pero bumangon naman ang inis ko nang maalala ang ginawa niya sa akin noong weekend. Kahit na natatakot ako ay tinigasan ko ang anyo ko. Wala naman kasi akong ginagawang masama. I should not be scared dahil lang boss ko siya o dahil galit siya. What were you doing out there, Miss Roa? He asked in a dangerous tone. Humigpit ang hawak ko sa folder at nanginginig ang kamay ko. I was about to give this to your secretary, sir. Saad ko nang nabubulol. Para namang hindi niya nagugustuhan ang sagot ko dahil mas lalo lamang dumilim ang kanyang paningin. Huwag kang papaapi, Brianna. Pagpapatatag ko sa sarili ko. Really, huh? He smirked. Sa tingin ko ay hindi naman yun ang ginawa mo. You were flirting with Mr. Elpidio, he said in a stern voice. Napamaang ako at tumaas talaga ang kilay ko. Excuse me? Hindi ako makapaniwala sa paratang niya. I was not flirting, sir. Magno is my friend. He was just asking me something. At isa pa, if I am flirting, it's none of your business. May diin kong sabi bago nag-iwas ng tingin. Nagtagis ang bagang niya. Sa itsura niya, feeling ko ay masasakal niya ako. So nilalandi mo nga si Mr. Elpidio? He stepped forward in defense ay napaatras naman ako. Of course not. He advanced towards me again. Sasakalin niya ba talaga ako? Ilang lalaki ba ang mayroon ka, Brianna? Sabi niya na halos hindi bumubuka ang bibig. Now he calls me Brianna? Ano? You have your bastard of a husband, Mr. Elpidio and Collins Ferrero. Ilan, Brianna? Lalong lumalim ang gitla sa aking noo. What is he even saying? Asawa? The last time I checked, may anak lang ako pero wala akong asawa. You're impossible. Frustrated kong utas. Wala akong maisip sabihin sa mga paratang niya. No, you're the one who's impossible. What happened to the Brianna I know? I laughed in disbelief. Saan ba papunta ang usapang to, sir? Sabihin na natin ang totoo, ang mga pinagsasabi mo. But it does not concern you anymore. My personal life is out of your business as my boss. Nasagad na niya talaga ang pasensya ko. Kung galit siya, ay bakit hindi niya ako binubunton? So that's why you left with the guy last time? He almost spit his words. Feeling ko ay umabot na sa hairline ko ang pagtaas ng kilay ko. Napatawa ako ng pagak. Bumangon. Ang poot sa dibdib ko. Iyon ba ang kinagagalit mo? You are really impossible. Napailing na lamang ako. I told you to wait for me. Wait? Tapos ano? Magbumukha akong tangang naghihintay sa'yo, ganun? Tapos wala naman pala akong hinihintay? I will look like a slut. You left there with nothing. Why did you even brought me there? Para ipahiya? Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Hilton? Is this some kind of revenge? Sabi ko na hindi humihinga. Hindi ko na naitago ang pait at sakit ng boses ko. I can even cry right now but I won't. Bahagya siyang natigilan. Nakakunot na ang noo niya. Oh, come on, Brianna. This is not about our past. He smirked. Revenge? Why would I do that? Hindi ako ganun kababaw. So what is this all about kung ganun? I want you out completely. Namanhid ako dahil sa sinabi niya. Ano ka mo? I want your daughter out of Maurice and you out of this company. It was a mistake in the first place. Nabingi na ako. Hindi ko na narinig ang huli niyang sinabi. Isa lang ang malinaw. He want me out at idadamay niya pa ang anak ko. I can't believe you can be this heartless.
Damn you! Hilton Ricaforte. Umigkas na ang kamay ko. Gumawa ng malutong na tunog ang pagsampal ko sa kanya. Ang sakit. It was like my shattered heart was crushed more. I did nothing but love you. At minura ko siya. Hinagis ko sa pagbumuka niya ang makapal na folder. Walang lingon-likod, akong tumakbo paalis sa opisina niya. Nagmamadali akong bumalik sa cubicle ko. I can't break down here. Nagpaalam ako kay Ma'am Alicia na uuwi na dahil masama ang pakiramdam ko. It was true. Sobrang sama that I think I might just died in this instant. Nag-aalala man si Lupita ay wala na naman silang sinabi. Hindi ko alam kung paano ako nakarating ng Morris. I am busy concentrating how to stop my tears from falling. Sobrang aga ko pa sa uwian ng mga bata. Tulala akong naghintay sa waiting area. Paulit-ulit sa utak ko ang mga sinabi niya. Sa lalim ng pag-iisip ko ay hindi ko na napansin na nakatayo na pala sa harap ko si Lavina at kasama naman niya si Art. Hi po! Magalang na bati ng batang si Art. Hello kiddo! Nginitian ko siya. He surely looks like his dad. Ma, bakit ang aga niyo po? Tanong ng anak ko. Nginitian ko na lamang siya. Namiss kasi kita, anak. Niyakap niya naman ako sabay halik sa pisngi. Ako din po. May sundo ka na ba, Art? Baling ko kay Arthur. Yes po, on the way na po si Mommy. Sagot niya at tumango naman ako. May tumawag kay Art na grupo ng mga batang lalaki. Nagpaalam siya sa amin at pumunta na sa kanila. Inaya ko naman nang umuwi si Lavina. Kaya lang ay nag-request siyang mag-ice cream. Pinagbigyan ko na at dumaan kami sa pinakamalapit na ice cream parlor. Habang pinagmamasdan kong kumain ng anak ko, I can't help but think, how will I tell her na kailangan niyang lumipat ng school? It will break her heart. Napamahal na sa kanya ang Morris. She always tell me kung gaano niya kagusto na doon mag-aral. Nang makauwi kami ay inasikaso ko na ang apo na namin. Sinigurado kong tapos na si Lavina sa mga homeworks niya. Naghapunan kami. Nang mga 9 na inihanda ko na si Lavina para makatulog na. Hindi naman nagtagal ay nakatulog na din siya dahil sa sobrang pagod. Samantalang hindi man lang sumagi sa isip ko ang salitang tulog. Anong gagawin ko? Do I have to sacrifice my daughter's happiness for him? But if I won't transfer Lavina, wala din akong choice. They own the school. Makakaya nilang patalsikin ang anak ko in a one snap of a finger. Gulong-gulo na ako. Pinagmasdan ko si Lavina habang mahimbing na natutulog. She always brings me joy. She's my happiness in the midst of pain. I may have her in my dark past, but she is worth it. The nightmares, the heartache, and the pain. She is all worth it. While staring at my precious treasure, an idea came to me. Bahala na. I love you, anak. I may have conceived you out of force, but I love you so much. I will do everything for you. Pinunasan ko ang tumulong luha sa pisngi ko. Buo na ang pasya ko for my daughter. Kinaumagahan ay maaga akong umalis ng bahay. Mabuti na lamang at available si Tatra, kaya siya na daw ang bahalang mag-asikaso at maghatid kay Lavina sa school. Sinabi ko na lamang na kinakailangang matapos ko ito sa lalong madaling panahon. Walang kasiguraduhan itong gagawin ko, pero I will try. Susubukan ko para kay Lavina. Bumaba ako sa isa sa pinaka-prestihiyosong condominium sa bansa. I don't even know kung makakapasok ba ako dito. Lumapit ako sa front desk. Good morning, ma'am. How may I help you? Tanong ng attendant at binigyan niya ako ng napakagandang ngiti. Ngumiti naman ako pabalik sa kanya. I am here for a friend but he does not know I am coming over. Panimula ko. Huminga ako ng malalim at nanalangin sa isip ko na sana ay magtagumpay ang plano ko. Will you be kind enough to tell him na nandito ako? Ano po ang pangalan nila? Brianna Roa. Sagot ko na lamang. For a moment, ma'am. She excused herself and dialed on her telephone.
I keep on fidgeting my fingers while waiting. Tumangutango si ate habang nakikinig sa kausap sa kabilang linya. I hope this works. Ma'am, sa penthouse po. Follow this way. Nakangiting sabi ng attendant. Nakahinga ako ng maluwag. Sinunod ko ang instructions niya. Sumakay ako ng lift and pressed the right floor. Hindi naman ako mapakali sa elevator. I heard a ting sound. Ibig sabihin ay nasa tamang palapag na ako. I saw the only door on this floor. Grabe ang tahip ng dibdib ko as I move closer to that door. I can do this. I keep on chanting inside my head while I try to calm myself down. Mariin akong pumikit and exhaled. I pressed the doorbell. Gaano na lamang ang kalabog ng puso ko sa anticipation. Our conversation yesterday is still vivid to me. Paano na lamang kung mas lalo siyang magalit? I shoo away all the negative thoughts para sa anak ko. The door opened and I caught my breath. Nakatayo sa harapan ko si Hilton, wearing nothing but a short, skimpy boxer. Napalunok ako ng 3 beses. Seryoso lamang ang mukha nito. Good morning, bati ko habang pinipigilan ang pagbaba ng eyeballs ko. Pwede ba kitang makausap? He stared at me at para naman akong mapapaso sa tingin niya. I can't read anything from his blank expression. Hindi nagtagal, niluwagan niya ang siwang sa kanyang pinto. Nagpatiuna siya. Sumunod naman ako. We stopped in his spacious sala. Sobrang ganda ng pagkakaayos nito. From where I am standing, I can see the tall skyscraper and the sky. It was breathtaking, but the man with me is far more than breathtaking. I motioned to sit down. Hindi naman siya pumalag kaya umupo na ako. Nagyuko ako ng tingin dahil baka kung saan pa mapadpad ang tingin ko. Yung nangyari kahapon, I am sorry. That was disrespectful of me. Wala pa din akong nakuhang reaksyon sa kanya. Actually, ayoko talagang humingi ng tawad sa nangyari kahapon. I stand and believe na wala akong ginagawang mali. But for the sake of the favor, I will ask, lunok pride. Be straight to the point. Tell me what you came for. Baliwala niyang sabi. I was rattled but immediately composed myself. I heave a sigh. Bahala na. I will be out of your sight. I will leave your company. But please, let my daughter stay in Maurice. I said, trying not to make my voice break. Hindi ko kailangan ng luha sa ganitong sitwasyon. I am strong, and I reminded myself. Why would I do that? I can just simply expel your daughter. May panghahamon sa boses niya. May threat. Pero pinaalalahanan ko ang sarili ko. That he holds the upper hand. Kailangan kong magpakumbaba. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Let her stay. Puno ng pagsusumamo kong sabi habang nakayuko. Silently praying he would grant my request. Silence took over. Mas lalo lang akong kinabahan. The silence made me hear my booming heartbeat. Heart, kalma. Utang na loob. Makisama ka naman. What would I want from you? He finally spoke, but it was more of an insult. Kahit na nasasaktan ako, capable pa palang madagdagan ng sakit nun. Parang may bikig sa lalamunan ko. Why am I even pleading? I asked myself. Then my mind reminded me for what cause I am fighting. Please, for the old time's sake, I said on bended knees. He was caught off guard. Hindi ko lang sure kung dahil sa sinabi ko o sa pagluhod ko. I look up to him, meet his penetrating gaze. Damn those deep eyes. Stand up. Utos niya at umiling na lamang ako. I said, tumayo ka. Nakasigaw na siya. Napaigik ako at naiiyak na din. But shut my eyes hard to shoo away the tears. Brianna, tumayo ka sabi. Not until you agree with me. I said in a small voice. I want to pity myself. Sobrang bullshit ng sitwasyon ko ngayon. Here I am pleading to my ex, to the man I love, to spare my daughter.
I know to myself I don't deserve this. No one deserves to plead for their existence. Fine, he resigned. Kahit papaano ay para akong nabunutan ng tinik. Hindi na sayang ang paglunok ko ng pride ko. Now, I have to face the price for my daughter's happiness. Bahala na talaga. Hindi niya naman ako siguro uutusang tumalon sa building na to, hindi ba? Tumayo na ako. Thank you, sabi ko. I should go now. Sabi ko nang hindi naman siya nagsasalita. Marahil ay nag-iisip. I was about to leave when he spoke. Not so fast, Brianna. Not so fast. There's a glint of I don't know what to name it in his eyes. I stopped on my track. You said you will do every dumb thing I want, right? Sabi niya, emphasizing the word everything. Tumango ako. Are you sure about that? Oo naman, for my daughter. Tipid ko siyang nginitian. Good. Then, come with me to Korea tomorrow. He said like he was just asking me to get him water. My jaw dropped. Huh? You heard me. Iyon lang at tinalikuran niya na ako. I can't help my eyes but to stare on his sculpted butt as he walks. Ano ulit yung gusto niyang kapalit? My driver will pick you up tomorrow at 5. Pack your clothes. Good for 4 days. By the way, you don't have to go to work. You're fired. Nagkagulo na naman ang neurons ko. I can't seem to process the thing he said. 4 days? 4 na araw akong mawawala? Hala! Aalma sana ako, kaya lang ay huli na. Dahil na isang lako na pala ang kaluluwa ko sa kanya. Shit na malagkit. Paano na to? Another thing, muli na naman siyang nagsalita. Ang dami naman niyang utos. Stop staring on my butt, woman. I was appalled. Ang kapal mo. I stormed out of the penthouse in embarrassment. Pulang-pula ang mukha ko. I know, kasi ang init ng pisngi ko. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Tanong sa akin ng security guard. Nasamaan ko tuloy siya ng tingin nang hindi ko sinasadya. Bakit naman ako hindi magiging maayos? Sikmat ko sa kanya. Antipati ka, kung hindi lang talaga maganda. Bubulong-bulong na sabi ng security guard. Nawirduhan siguro siya sa akin. Leche, paano ko ba sasabihin sa anak ko na mawawala ako ng 4 na araw? Paano na to? Ngayon nga ay nasa Korea ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ako. Sa kabila ng pinaghalo-halong emosyon ay dama ko ang excitement. Hindi ko mapigilang magpalingalinga sa paligid na parang ignoranteng bata. Ang daming mapuputing singkit. True, nasa Korea nga ako. Excited man ako ng lodge, I can't help but to feel guilty. Nagsinungaling ako kay Lavina at kay Agripina na pinag-iwanan ko sa anak ko sa araw na yun. Mabuti na lamang talaga at wala siyang ganap sa buhay. Wala naman kasi akong pwedeng pag-iwanan ng matagal sa anak ko. Ang sabi ko kasi, may seminar kami sa team building activity. Hindi ko na din sinabi na nasa Korea. Baka maloka sila. Ang sosyal naman kung Korea pa talaga ang seminar at team building. I can do this. 4 na araw lang naman. 4 na araw. Para naman akong naluging in check. Tapos ano na? Natigil ako sa pagsa-sightseeing dahil tumunog ang aking cellphone. Pina is calling. Sir, Arlang. Sandali lang. I have to take this call. Huminto siya sa paglalakad at iyong kasama naming butler. Hindi ko na hinintay ang reply niya. Umalis ako sa tabi niya at lumayo ng konti. Hello girl? Ang mukha ni Pina at Lavina ang bumungad sa akin. I smiled nervously. Mama, nakarating ka na po? Magiliw na sabi ng anak ko. Oo anak, sagot ko. Girl, ang pasalubong, wag kakalimutan. Tsaka girl, para naman sulit yung trip mo, maghanap ka ng Papa Balls para sa chikiting na to. Nakangising sabi ni Pina. Napailing na lang ako, pero maganda ang idea niya. Ay ano ba, sit ako sa balahura kong isip. Sira ulo ka talaga, Pina. Marinig ka ng bata. Sit ako sa kanya. Baby girl, would you mind to have a hot daddy? Tanong ni Pina sa anak ko.
Sira ulo talaga. Hala girl, mga Koreano ba yun? Puna ni Pina habang may sinisilip na kung ano. Napalingon tuloy ako at may dumaan ngang mga Koreano. May mga dumaan ngang mga Koreano. Ah oo, kasali sa seminar. Tama. Nag-a-attend din sila ng seminar. Kinakabahan kong palusot. Mukha namang naniwala si Pina. Basta girl, enjoy okay? Don't worry, ako na ang bahala sa Junakis mo. Sabi sa akin ni Pina. Todo naman ang pasasalamat ko. Brianna, matagal pa ba yan? Let's go. Striktong tawag ni Hilton. Napaigtad tuloy ako nang muntik na akong pagbitawan ng phone ko. Who was that girl? Mukhang narinig pa ni Pina si Hilton. Deadmeat na talaga. Ah, wala. Kasamahan ko lang. Sige na. Kailangan na naming mag-check-in. Sabi ko habang pasimpleng sumenyas kay Hilton na Arlang. I love you anak. Huwag bibigyan ng sakit sa ulo si Ninang ha. I miss you. Bye ma, I love you too. Mamimiss din kita. And that made me smile. Mabilis kong ibinulsa ang phone at lumapit kay Ludwig. Ito ang bodyguard na kasama namin ni Hilton. Sorry sir, nag-peace sign pa ako. Nasaan ang luggage ko? Tanong ko kasi wala na akong violet. Suitcase. In my car, sagot niya. Napatangu-tangu na lamang ako. Sumakay na kami sa nakaabang na sasakyan. Huminto kami sa isang high-class hotel. Grabe lang talaga. Sa isang presidential suite ang tuloy namin. May dalawa itong room na ipinagpapasalamat ko. Magkano kaya ang bayad dito? Sobrang bongga kasi. May chandelier pa. Spacious and very classy ang dating. Manghang-mangha talaga ako. Ipinasok ng bellboy ang mga gamit namin. Gusto pa nga sanang ihatid ng bellboy sa mismong kwarto, kaya lang ay nagsungit si Hilton. He handed me a tab. My schedule is there. Make sure to familiarize it. Bilin niya. Yes, sir. Good. Now, go to your room. I will see you tomorrow. Tumalikod na siya at pumasok sa kanyang kwarto. Pumasok na din ako sa silid ko. Nang makita ko ang kama ay na-excite ako. Mukha kasi itong napakalambot. Dali-dali kong hinubad ang sapatos ko at tumalon-talon sa kama na parang bata. Ang sarap talaga ng buhay mayaman, I said dreamily. Siguro kung kasama ko ngayon si Lavina dito, sobrang tawa siguro nun. Nang magsawa na ako sa kama ay ang banyo naman ang napagdiskitahan ko. May naisip akong bright idea. Chance ko na itong ma-enjoy ang napakagarang bathtub. Feel na feel ko naman ang pagbabad sa bathtub na puno ng rosas at may pa-scented candles pa. Ang bongga talaga. Feeling ko tuloy hindi to consequence. Para lang akong nasa bakasyon. Kompleto na sana ang happiness. If my daughter enjoys this too. Pinagsawa ko ang sarili ko sa tubig ng Korea. Pagkatapos maligo ay lumabas na ako ng banyo para makapagbihis na. Kinuha ko ang luggage ko para maghanap ng maiisuot. Pakanta-kanta pa ako. Iyon lang ay nanlaki ang mga mata ko sa laman ng maleta ko. Diyos ko, ano ba to? Hindi to sa akin. Pinaghalongkat ko ang laman ng dala kong maleta. Hindi ito ang maleta ko dahil sa pagkakaalam ko ay mga disenteng damit ang nilagay ko. Hindi mga kakarpiranggot na tela. Paikot-ikot ako sa silid. Anong gagawin ko? Maling maleta ang nasa harapan ko. Paano ko isusuot ang mga to? Shorts, sleeveless, lingeries, and may mga dress nga sobrang ikli at revealing naman. Sabi na nga ba, hindi pwedeng masaya lang ang life. May catch talaga. Problemado ako. Kanina pa ako paikot-ikot dito. Kumuha na lamang ako ng isang dress. Pero naisip ko, ano bang susuotin ko bukas o sa susunod pang mga araw kung gagamitin ko ang mga iyon. Alangan namang mag-shorts ako. I can't just buy clothes. Wala akong pera. Ang ipambibili ko ng damit ay budget ko para kay Lavina. Wala na akong choice kung hindi andamputin ang lingerie na kulay itim. Napapangiwi pa ako habang pinapasadahan ito ng tingin. Diyos me, daig mo pang walang damit dito. Paano ba naman kasi see-through? Wala nang tinakpan. Kanino ba kasing bagahe to?
Mabuti na lang at kahit papaano ay nagkasya sa akin ang mga telang to. Iyon lang, fit na fit talaga. Hindi pa naman ako sanay sa mga hapit na damit. Tiningnan ko ang sarili ko sa full body length memory. Mukha akong nasa libreng calendar na inumin. Napailing na lamang ako. May mga tao pala talagang mahilig sa mga ganito. Imagine, yung maleta ang daming lingerie. It's a good thing na may palibreng bathrobe dito sa hotel. Iyon na lang ang pinatong ko sa mahalay kong kasuotan. Naisip ako. Paniguradong pagkamalan ang bagahe ko na bagahe ng iba. Magkamukha kasi. Diyos ko naman, paano na to? An idea came to me kaya mabilis akong lumabas ng silid ko. Siguro naman ay matutulungan ako ni Hilton sa dilema ko. Cross fingers. Kaya lang ay nakailang katok na ako at wala namang response. Nakatulog na kaya siya o umalis? Wala naman akong balak lumabas dahil baka mawala pa ako. Mapasabak pa ako sa Inglisan o worst, mapakurian pa ako. Utang na loob, anyong hasayo lang ang alam ko. Mabuti sana noong high school college ako. Panay ang nood ko ng K-dramas. Sa kawalan ng gagawin, ay ang sala naman ang pinagdiskitahan ko. Ang mahal siguro ng muebles dito. Tumihaya ako na parang reyna sa malapad na couch. Doña Brianna Roa. Ay bagay, parang timang kong usal. Feel na feel ko naman ang paghiga. Parang nai-imagine ko, iyong mga kontrabidang nangaakit ng mga leading man sa ayos ko. Napahagikik na lamang ako sa mga iniisip ko. Nababaliw na yata ako. Sa paghihintay ko ay baka nga umalis lamang si Hilton ay nakatulog na ako nang hindi ko namamalayan. I was out for a drink. I can't seem to organize my thoughts. I asked myself, why the heck did I bring Brianna with me? Pinapalayo ko na nga, diba? Yet, here I am with her. Napailing na lamang ako sa aking sarili. This is not good. Inilabas ko ang keycard sa bulsa ko para mabuksan ang suit. Tulog na siguro yun. Tutuloy na sana ako sa kwarto ko when I had a glimpse of legs hanging on the couch armrest. Napakunot ang noo ko. Bakit? Bakit nasa labas pa to? Lumapit ako para tingnan siya but it was not a good idea. I felt something twitch between my legs, seeing the sight in front of me. Dumb this woman. Tulog na tulog si Brianna habang walang kamalay-malay sa ayos niya. She's wearing a lingerie and I swear my shaft reacted. Heat spread inside me and coursed me dahil nakatitig talaga ako sa nakabukas niyang bathrobe. Her twin spics are peeking through that skimpy undergarments. At wala man lang itong kagalaw-galaw. Paulit-ulit akong nagmura while I can't figure out what to do. Iiwan ko ba siya o dadalhin sa kwarto niya? My traveling shop does not really help. Sinasadya niya ba to? Is she seducing me? If yes, well, it's working. I think I need a cold shower. A very very cold one. Yumuko na ako para buhatin siya at dalhin sa silid niya. Nagising ako na nasa kwarto ko na. Diba nasa couch ako kagabi? Hindi ko na lang binigyang pansin iyon. Pupungas-pungas naman akong bumangon. Hinanap ko agad ang cellphone ko at tiningnan ang oras. Nakanga ako nang makita ko kung anong oras na. Mabilis ang bawat galaw ko. Diyos ko, unang araw pa lang ay palpak na ako. Nang magbibihis na ako at makita ang laman ng luggage ko sa harap ko, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Mag-iisip pa sana ako kaya lang ay malilate na talaga ako. Baka ano pang masabi ni Hilton. That's the least thing I want now. We have an appointment at 7 o'clock a.m. Nyemas to the 9th level talaga. Pikit mata kong hinablot ang navy blue off-shoulder lacy dress. Ingat na ingat pa ako sa pagsusuot dahil baka mapunit ito. Maganda naman ang damit, kaya lamang ay hapit na hapit talaga. Compress na compress sa may bandang dibdib ko. 2 inch above the knee pa. Bahala na talaga. Kinuha ko na ang tanging sapatos na nasa suitcase.
Mahabaging langit. Kamusta naman ang 5 inches Pipto Hills? I jerk when I heard a knock. Si Hilton na malamang yun. Hindi ko na inayos ang buhok ko. Tamang suklay lang ng kamay. Hinablot ko na ang tab at bag ko. Sorry. Mabilis kong usal sa kanya. Nang makalabas ng kwarto ko ay nakita kong nakakunot ang noo niya. Malamang dahil nauna pa siya sa akin. Pormadong-pormado na si boss. He looks drop-dead gorgeous. Sa 3-piece suit niya, I think it's an Armani collection. Kaya lang ay napansin kong hindi maayos ang knot ng necktie niya. Without thinking ay lumapit ako sa kanya at inayos ito. Ayan, okay na. Sabi ko habang ang collar naman niya ang inayos ko. I felt and inhaled his breath. Mabango. Nanigas na lamang ako. I look up to him, only to find out na ang lapit pala namin sa isa't isa. Nagsimula na naman ang karera sa puso ko. Sorry. Mabilis akong lumayo sa kanya. Let's go, sir. You have to eat your breakfast first. I tried to sound as formal as I could. Nagtaka ako kasi hindi naman siya gumagalaw. Nakakunot lamang ang noo habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa.